Umaga pa lang, bitbit na ni Neil ang kanyang cellphone at camera. Ang mga ito, kanyang magiging sandata sa pagsuong nito sa isang kakaibang gera. Dito, hindi bata-batalyong sundalo ang kanyang makakasagupa. Ang gerang ito kasi ay para ipaalala muli at huwag mabaon sa limot ang isa sa mga mapapait na kasaysayan ng Baguio City noong World War II. Kanyang misyon, unan muli ng litrato ngayon ang estado ng mga lugar sa Baguio City na kinunan noong World War II. M18 Hellcats of Company B of the 637th Tank Destroyer Battalion are supporting the 37th Infantry Division as they advance along Highway 9 to Baguio, the one-time summer capital of the Philippines. Here, a Hellcat maneuvers into position to fire at the enemy hunkered down in the valley. Una niyang kinunan ang harapan ng Baguio Cathedral para gayahin ang larawang ito. Kinunan ito sa pagsulong ng mga puwersa ng Estados Unidos sa Baguio City noong 1945. Bagamat nakatayo pa rin ang Baguio Cathedral, mayroon na itong napansing pagbabago. Kanya Rodri Palaki pa. Kaya yung height ng road nag-iba na rin. Kaya yung kung compare dito, hindi na pareho to. Magkaiba talagang so yung point of reference na lang natin is itong simbahan. Sunod niyang tinungo ang kahabaan ng Session Road. Kanyang pakay naman, kunan ng litrato ang kinatatayuan noon ng mga sundalong Amerikano na papaakyat sa Session Road. Isa sa mga naging basihan niya ang kinatitirikan ng Pine City Theater na itinayo pa taong 1941. Dahil yung mga litrato hindi na siya makilala ngayon sa araw ngayon eh. Dahil more than 80 years ago na yung mga litrato. Siyempre na during the span of 8 years nagbago niyo yung mga litrato kaya sa pagkuha niya ng mga litrato, tila nagbabalik din ito sa panahon ng digmaan, lalo na't ang kinatatayuan nito ay minsan ring kinatayuan ng isang sundalo. maring din natin alam yung pangalan niya pero alam natin na nandun siya during that time na nabigay ng visual doon sa nangyari noong 1945 na part din ng history na hindi na sasama sa libro. Anya, malapit sa kanyang puso ang mga kwento ng mga veterano noong World War II. Katunayan, veterano rin ng Bataan Death March ang kanyang ama. Pero kahit ilang taon na ang nakalipas, hindi naging madali para sa kanyang ama na maghilom ang mga mapapait na alaala ng digmaan. Nagkakaroon sila mga series of nightmares, kung ano yung mga experiences nila, parang pinabalikan sila sa kanya. Pero nung nagsimula sila magkwento sa kung ano nangyari nun, eventually na parang na-live din. So in the form of parang kanilang coping nila yung pag-tell ng stories sa mga nangyari nun. Isa lamang si Neil sa mga photographers sa Baguio City na kumasa sa misyon na ito. Punong abala rito si Attorney Samuel Gallardo. As much as possible, take the same photo with the same lens, same vantage point, same time of day. That was the general discussion of it. But then there were some things that got in the way, like wala na yung mga tinatayuan ng mga photographers noon. Gaya ni Neil, namuhay rin sa digmaan ang kanyang ama. He had a lot of stories to tell about kung ano yung mga ginagawa nila as young boys. Working with shells ng mga howitzer na ginamit ng mga Hapon at saka Amerikano. Binibenta nila yung mga yon. May mga pinapanish, sinusuntok, sinasapak during the time of war. And that was commonplace. They were even asked to carry things for the Japanese troops back in the day. So they were porters, ganon. Bagamat malaki na ang pinagbago ng Baguio, kabisado pa rin ni Ramon ang dating itsura ng lungsod sa mga larawang kinokolekta nito. Kaya naman, naengganyo rin itong makiisa sa proyekto. I think inside the picture, you dive into the picture, anong kalsada ito, anong building ito, kahit siraan na yan ha. Eh minsan nagkakuan kami, sabi ni Sir Art, Kuya man, anong building to? Sabi, Stewart Building yan. Kasi kabisado ko yung kalsada. Stewart Building yan, to Calderon yan. Pero anya, nalulungkot din ito na napapabayaan na ang ilang lugar sa lungsod kung saan maraming nagbuwis ng buhay para dito, ngayon ay tila wala ng kabuhay-buhay. There's no sense of history, no sense of preserving the old building. And it was built in 1936.
1936. Tapos, nagiba lang. Ay, may sinira, di ba? Tapos tinayo ng establishment na hindi rin tumagal. Sa tulong ng kanilang mga larawan, umaasa ang grupo na maprepreserba pa ang natitirang mga struktura sa lungsod at hindi na lang ito basta-basta mabaon sa limot. We do hope that they will take time to reflect about the many blessings they have present day because of the sacrifices of their predecessors in the city. Ang kanilang mga litrato nakatakdang isa publiko sa isang exhibit sa SM City Baguio sa April 21 at magtatagal ito ng isang linggo. Ang mga larawang ito hindi lamang nagpapakita sa kasaysayan ng Baguio, ipinapakita rin nito kung gaano kalaki ang ibinayad na dugot pawis ng mga nauna sa atin, makamit lang muli ang paglayang minimithi. Charles Nicolimon, RNG News.